Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong kumakalat ngayon sa social media, itong mga Tulfo brothers na may sinabi itong si Moon Tulfo kay Presidente Bongbong Marcos, no? Mga maanghang na salita ni Moon Tulfo kay Presidente Bongbong Marcos. May ipapakita ako sa inyong statement dito kay Moon Tulfo at may ipapakita akong statement rin dito tungkol kay Erwin Tulfo. Kasi itong si Moon Tulfo galit na galit dito kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit ba siya nagalit? Dahil parang masasabi nating ipinagtanggol niya itong si Erwin Tulfo sa sinapit niya ngayon. Okay? So ano ba ang nangyari kay Erwin Tulfo? Yan, malalaman natin yan sa ating vlog. Okay? Pero bago natin yan itatalakay guys, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, importante na please i-consider nyo na i-subscribe ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Pag-usapan natin, itong si Moon Tulfo ay medyo manghang yung mga salita. At yung own analysis natin, meron ring medyo sablay ang mga sinasabi ni Moon Tulfo. Okay? Sa atin yan, ha? That's our own opinion, no? Kasi nga, itong si Moon Tulfo, alam naman natin guys, no? Kapag kapag narinig natin ang pangalan na Tulfo, ano yan? Mga maanghang na mga mananalita, mga tigasin, diba? Sila, Tulfo brothers yan Erwin Tulfo, itong senador na si Raffy Tulfo, at itong si Moon Tulfo. Kung maalala natin, nabugbog ito noon ni Raymart, di ba? Kasi meron ring mga issues dun sa airport, no? Ewan ko kung sino ang tama sa kanila doon, pero binugbog raw itong si Moon Tulfo doon sa airport dahil kumukuha raw ng pictures. Ano ba yun? Yung sabi ni Claudine noon, di ba? Nung si Claudine at si Raymart ay nagsama pa. Ngunit ngayon naman, kasi sa ito kasing si Erwin Tulfo ay ipinaimbestiga ito ngayon sa Senado, no? Dahil nga sa kanyang legalities, sa kanyang citizenship, no? At iba pang mga bagay na inimbestiga na tatanggalin na siya, may gustong magtanggal sa kanya bilang sekretary ng DSWD. Ito namang si Moon Tulfo, may sinasabi siya tungkol dito. Siyempre, kumampi siya. No? Na bakit, parang sinabi ni Moon Tulfo na, bakit ka ba mag-stick dyan sa, sa government na yan? Hindi ka ipinaglaban ni Presidente Bongbong Marcos. Galit na galit si Moon Tulfo kay PBBM. Sinabi pa nga niya ng weakling raw itong si Presidente Bongbong Marcos. Si Moon Tulfo nagsabi niyan. Okay? Pinost niya yan sa social media. Okay? At kumakalat yan, nagtrending yan, maraming nag-comment, mga netizens, nagalit. No? Dahil sabi nga ni Moon Tulfo na kung talagang kampi ni Erwin Tulfo itong si PBBM, ipinaglaban ka na manatili ka sa pwesto mo bilang sekretary ng DSWD. Yan ang ibig sabihin ni Moon Tulfo. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang statement ni Erwin Tulfo regarding on the statement ni Moon Tulfo na unahin muna natin basahin ang comment ni Erwin Tulfo, no, sa kanyang brother. Okay, ito. So, yan. Bago lang ito, okay? Na
siguro, nalaman niya na nag-trending yung kay Montulfo na mga sinasabi na kinampihan siya. So, ito yung statement ni Erwin Tulfo ngayon. So, whatever the statement of our brother, no, kung ano man ang mga pahayag ni Montulfo, no, in the Philippine Star column and Facebook page lately, kasi kumakalat ito sa Facebook page, does not reflect nor share my sentiment and that of the entire Tulfo family. His opinion and views are his alone. Secretary Erwin Tulfo of DSWD. So parang ibig sabihin ni Erwin Tulfo dito is hindi siya nangingialam kung ano man ang pahayag ni Montulfo tungkol sa ating Presidente Bongbong Marcos, sa kanya yun. That is, sa kanya yung view, sa kanya yung opinion. Hindi nangingialam itong si Erwin Tulfo. Pero ang masasabi ko sa iyo, Sir Erwin, no? Sec Erwin, yung kalagayan mo ay mahirap din, no? Kasi ikaw, kaibigan kayo, hindi ako hindi yan natin ma-deny na ikaw, Erwin Tulfo, at si Presidente Bongbong Marcos ay medyo kaibigan rin kayo, di ba? Sabay may picture pa nga na sabay kayong nag-eroplano. So, alam kong kaibigan kayo. So, mahirap yan, no? Na si Montulfo, sinabihan niya ng weak leader itong si presidente natin at kaibigan kayo ni PBBM, di ba? Ikaw yung napapahamak, no? Na alam ko naman, blood is thicker than water. So, ikaw naman ay hindi ka hindi ko alam kung ano ba ang relasyon ninyo kay Montulfo. Close ba kayo as a brother? No? Meron ba kayong pinag-usapan behind the camera sa sarili nyong pamilya, sa bahay nyo na, kung anong masasabi nyo kay PBBM? Di ba? Pinagalitan ka ba niya? Hindi natin alam. Ngunit, sa mga sinasabi ni Montulfo, ikaw ay naiipit ngayon. No? Di ba? So, kaya itong si Erwin Tulfo ay hindi siya nangingialam sa kay Montulfo na mga statement. Di ba? Tama nga naman itong si Erwin Tulfo. Whatever the investigation about Erwin Tulfo sa na yan, sa Senado na yan o sa nag-investigate na yan dahil may batas tayo dyan. Kapag si Erwin Tulfo as I've listened sa kanyang mga interview sa media, no? Napakinggan ko. Sabi naman ni Erwin, kung ano man ang investigasyon sa Senado, kung ano man ang investigasyon sa pamahalaan tungkol sa kanyang kalagayan, sa kanyang legality, kung matatanggal man siya, ay i-accept niya. Hindi naman siya nagpipilit eh. Diba? Hindi siya nagpipilit dyan sa kanyang pwesto. Ngunit, itong si Montulfo, sabi pa nga ni Montulfo na walang utang na loob raw ang mga yung parang sinabihan pa ngang demonyo yung Marcos na government, 'di ba? Sabihin niya demonyo raw, no? Nakita niyo yan sa social media. Hindi ako nagpalabas ng ng storya lang. Statement yan ni Montulfo. Sabi niya, walang utang na loob ang Marcos administration dahil sa lahat ng ginagawa mo sa DSWD, hindi ka ipinaglaban ni Presidente Bongbong Marcos. Yan ang sabi ni, walang utang na loob, bakit ka pa nagserbisyo dyan sa administrasyon na yan? Sablay kaya, para sa akin, Montulfo, sablay ka sa mga statement na yan. Itong si Erwin Tulfo ay hindi nagserbisyo para sa ating Pangulo. Nagserbisyo ito para sa bayan natin. Okay? Professional lang ang ginagawa ng brother mo, no? Kung ano man ang relasyon ni Erwin Tulfo at Presidente Bongbong Marcos, ay trabahante lang sila ng Pilipinas. Montulfo. They are being professional only. Kung may in-investigate man itong brother mo, si Erwin, hindi mangingialam yan si
PBBM dahil professional lang siya. Trabahante lang sila dalawa sa gobyerno. Sablay ka na dyan, Montulfo, sa mga sinasabi mong walang utang na loob. May utang na loob ang mga politiko sa taong bayan. Yan, Sir Erwin Tulfo, walang utang na loob kay Presidenteng Bongbong Marcos at vice versa. Presidente Bongbong Marcos walang utang na loob kay Erwin Tulfo. May utang na loob tayo sa taong bayan dahil kayong mga politician ay trabahante lang ng Pilipinas. Nagsiserve kayo ng taong bayan. Did you get what I mean, Montulfo? Napahanga ako dito sa mga Tulfo brothers na Raffy Tulfo, itong si Erwin Tulfo, sa mga ginagawa nyo sa taong bayan nung hindi pa kayo politicians. No? Kasi ang gagaling ninyo, talagang lumalaban kayo sa mga inaapi nating mga pobreng kababayan. Ngunit, ikaw, Montulfo, sometimes ikaw, sablay rin yung mga pinagsasabi mo. Yan, opinion ko yan ha. That's my own opinion. You have to respect my opinion. So, ipapakita ko itong statement ni Montulfo. So, ito yung statement ni Montulfo para sa kanyang brother na si Erwin Tulfo. Ito yung sabi ni Montulfo ha. Ito yung sabi niya. Bumitiw ka na bilang kalihim ng DSWD. Kasi Secretary of DSWD ngayon si Erwin Tulfo. If they don't appreciate what you've been doing at DSWD, why stick to your post like a ship barnacle? Alam niyo ba yung ship barnacle? Yung barko na may kalawang na may mga parang talip-tip ba yun? No? Na dumidikit na mga parang mga sa dagat. No? Dinescribe niya itong si Erwin Tulfo na parang ship barnacle na para daw dikit ng administrasyong Bongbong Marcos, no? Oh. Bakit raw dikit ng dikit ka? Parang diyan ang sinabi ni Montulfo. No? Na hindi raw na-appreciate niya ang mga ginagawa dito sa DSWD. Well, Montulfo, hindi ko I don't think si PBBM hindi niya na-appreciate si Erwin Tulfo. Na-appreciate niya yan. Mga ginagawa ni Erwin Tulfo dyan sa DSW ay na-appreciate dyan na ni PBBM. Pero you don't have to say that na dahil itong si PBBM hindi mangingialam. Tama lang yan. Kasi may taong nag-investigate dito. Kung mangingialam kayo, so ano na ang magiging papel ng mga investigator natin, yung mga senador natin na mag-investigate? Di ba? Yung ating Pangulo ay only the leader sa lahat kung ano ang problema ng ating bansa. Sa mga ganitong bagay, hindi na siya magpapapil dito. Di ba? So, ito pa. Erwin, kung talagang gusto ni Pangulong Bongbong na kailangan kanya, gagawa siya ng anumang paraan na mapanatili ka sa pwesto. Okay. So, kung talaga sabi niya na kapag itong si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto niya itong si Erwin Tulfo, dahil itong si PBBM in-appoint ito niya si Erwin Tulfo sa DSWD. So meaning kailangan talaga ni PBBM itong si Erwin Tulfo. No. Oo. Montulfo, kailangan niya ito. Ngunit dadaan pa rin tayo sa proseso kung merong mga legalities, no? Kasi kayo, Montulfo, baka kayo nasanay na kayo sa mga palakasan. Hindi ibig sabihin na itong si Erwin Tulfo ay malakas ni Presidente Bongbong Marcos ay hindi na pwedeng i-investigate. Diba? Yan ang sablay ka minsan sa mga pinagsasabi mo, Erwin Tulfo, Montulfo, no? So, gagawa siya ng anumang paraan na pamartili ka sa pwesto. Pero mukhang mahina si Bongbong sa diskarte. Presidente Bongbong Marcos mahina si diskarte na umiikot na nga sa buong mundo.
para lang magkapera ang ating lalago yung ekonomiya ng ating bansa. Sablay ka na naman dito, no? Sabihin mo yan sa sarili mo, baka ikaw ang walang diskarte, Montulfo. Oh, nabugbog ka nga eh, hindi ka marunong dumiskarte eh. Tama si Digong sa kanyang sinabi noon na si Bongbong ay isang weakling. Do you want to continue working for a weakling president? Oh, unang-una, sa sinabi mong weak ang si Presidente Bongbong Marcos, ay mali ka na dyan. No? Kasi kung weak yan si Presidente Bongbong Marcos, nangingialam na yan sa sa kay Erwin Tulfo na issue. Oh, yan ang tunay na weak leader kung nangingialam siya. Pero hindi siya nangingialam. Yan ang totoong lalaki, Montulfo. That's a true man. Hindi mangingialam. Maghintay lamang kung ano ang magiging resulta ng investigasyon at diyan pa papasok kung ano ang pwedeng bagay gawin na solusyon diyan, kung anong maitulong niya kay Erwin Tulfo. Kasi kapag nandyan yung presidente, mangingialam sa lahat na lang ng bagay na mga issue, hindi maganda. 'Di ba? So, sa mga statement dito, okay, balik tayo dito ha, ipakita natin yung mukha ng tatlo nating pinag-usapan. Oh. Sa mukha pa lang ni Montulfo diyan, medyo matapang, no? Si Montulfo, yan ang personality niya, matapang. Oh, pero binugbog ito ni Remark. So, sa akin lang, Montulfo, my advice to you is you better shut up na lang. Dahil hindi maganda na ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Nakasira ka ng relasyon ni Erwin Tulfo at ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kung may galit, may personal galit kay Presidente Bongbong Marcos, no? Huwag mong isali itong si Erwin Tulfo. May maganda silang relasyon. Di ba? Di naman natin alam kung ano ang tunay na relasyon nila, kung ano ang pinag-usapan nila. No? Wala ka man diyan sa sa kalagayan ni Erwin Tulfo. Hindi mo alam kung ano ang mga pangyayari diyan sa loob ng DSWD. Di ba? So maghintay lang tayo. Okay? Pati yung brother mong si Raffy Tulfo nga pwedeng masisira sa mga ginagawa mo dito, no? Kasi Tulfo kayo Pero as far as I know, itong si Raffy Tulfo naman sa Senado, maganda yung mga pinagagawa niya, no? Talagang ipinaglaban yung mga batas natin, ng mga dating mga sablay na mga pangyayari noon na unting-unting tinituwid dito ni Raffy Tulfo. Magaling itong mga Tulfo, guys. Ito lang si Montulfo ang may issue ngayon kasi galit siya kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? So yan ang ating reaction, comment tungkol sa issue na yan sa mga sinasabi ni Montulfo kay Presidente Bongbong Marcos. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Ano ang masasabi nyo kay Montulfo? Payag ba kayo na sabihin na weakling itong si Presidente Bongbong Marcos? Tama ba si Montulfo dito? O mali si Montulfo dito? At anong masasabi niyo sa kalagayan ngayon ni Erwin Tulfo? Okay? Comment, react, babasahin natin yan lahat. And don't forget na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget i-consider na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, patuloy nating ipaglaban ang mga great leaders natin sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte at former President Duterte. At mahalin natin ang Pilipinas. Happy Saturday! Have a great day! God bless everyone!